Hindi pa sumisikat ang araw sa lungsod nang bumangon si Lyra Monteverde. Para bang may alam sa dibdib niya na mas maaga pa sa kahit anong orasan. Sa kusinang halos kasing liit ng banyo, kumikislap ang ilaw ng lumang bombilya. Maputla, nanginginig, habang hinahalo niya ang giniling na niyog at asukal sa malaking palanggana. Sa gilid, nakasalansan ng mga plastik na lalagyan. At sa ilalim ng mesa, ang maliit na kahon na may lamang 2 inhaler na malapit ng maubos. "Ma!" Mahina ang tawag mula sa banig sa sala. "Hindi ako makahinga." Sa isang iglap, binitiwan niya ng sandok at lumapit sa anak. Si Nico, 7 taong gulang, ay nakaupo na, nakayakap sa dibdib niya, humihigop ng hangin na parang may humaharang sa lalamunan. Pawis ang noo kahit malamig ang simoy ng umaga. "Sandali lang anak, sandali." Naninginig ang boses ni Lyra habang kinakapa ang kahon. "Hinga ha, dahan-dahan, tignan mo ko." Kinuha niya ang inhaler at inilapit sa bibig ni Nico. "Isa lang muna, deep breath." Pinilit niyang ngumiti kahit naninikip ang sariling dibdib niya. "Ganyan, ganyan, good job." Dahan-dahang lumuwag ang paghihinga ng bata, pero hindi tuluyang nawawala ang tunog na parang sipol sa bawat hinga. Umupo si Lyra sa tabi at hinaplos ang buhok ng anak na gusot, amoy tulog at gamot. "Ma, pupunta ka na naman?" Tanong ni Nico, nakapikit pa, halatang inaantok. "Oo anak, magtitinda ako. Kailangan natin ng pambili ng gamot mo." Pigil ang buntong hininga ni Lyra. "Pero babalik din agad ako. Si Aling Cora magbabantay sa'yo." Parang sanay na si Nico sa ganong sagot. Tumanggo siya pero kumapit ang maliit na kamay ng ina. "Ma, huwag siyang magagalit. Baka kasalanan ko." "Hindi mo kasalanan, Nico." Halos pabulong na parang dasal. "Wala kang kasalanan." Sa labas, tumilaok ang manok ni Aling Cora at may kalampag ng gate. Ilang sandali pa kumatok na ang matandang babae, si Aling Cora Villanueva, landlady nila na parang laging gising kahit hindi natutulog. "Lyra, nandito na ako." Malakas ang boses, may halong lambing at pagiging bossy. "Ay, si Nico ba'y inaatake ba?" Lumabas si Lyra, nagmamadaling nagpunas ng kamay sa apron. "Medyo Aling Cora, naka-inhaler na. Bantayan mo ng poha." "Tsk, oo naman, ako pa ba?" Lumapit si Aling Cora kay Nico at hinawakan ng nonito. "Naku, anak, pag humigpit ulit dibdib mo, tawadin mo agad si Lola Cora. Huwag kang matatakot." "Salamat po," sabi ni Lyra, mabigat ang tingin. "Babalik ako bago magtanhali. Magdadala rin ako ng lugaw." "Lyra," biglang bumaba ang boses ni Aling Cora, seryoso. "Mag-iingat ka sa daan at huwag kang mahiya kung kailangan mo ng tulong." Ngumiti si Lyra pero ang ngiti ay parang punit sa pagod. "Kakayanin po." Hindi niya kayang sabihin ng totoo na kung minsan ang kakayanin ay salitang ginagamit niya lang para hindi siya tuluyang gumuho sa harap ng anak niya. Pagdating niya sa terminal, halong alikabok at amoy gasolina ang sumalubong. Doon siya nagtitingnan ng kakanin, pichi-pichi, kutsinta, sapin-sapin sa isang maliit na mesa na inuupahan niya sa sulok. Sa tabi niya may nagtitinda ng buko juice at sa kabila may tindang sigarilyo at candy. "Lyra!" sigaw ng Mang Benji Salcedo, tricycle driver na kilala sa terminal. Tumigil ang tricycle niya sa harap. "Nandito ka na pala. Kumusta si Nico?" "Medyo inatake kanina, pero okay na." "Kailangan mo ba ng sakay mamaya? Libre na, basta sabihin mo lang," sabi ni Mang Benji, may tapik sa dibdib na parang pangako. "Hindi ko po kayang..." "Hoy!" putol ni Mang Benji, kunwari galit. "Huwag mo na akong bayaran, kung hindi magagalit si misis ko. Sabi niya, 'Benji, huwag mong hahayaang si Lyra na mag-isa.'" Napangiti si Lyra, bahagya lang. "Salamat po. Baka mamayang hapon papunta sa health center." "Game," sabi ni Mang Benji. "Sige, magtinda ka na, madami pang tao mamaya." Habang lumilipas ang umaga, dumami ang bumili. May mga empleyado na nagmamadali, may mga estudyanteng may baon, may mga vendor din na sumisilip. Pero sa likod ng bawat benta, may bumubulong na kalkulasyon sa utak ni Lyra. Magkano ang kailangan para sa maintenance meds ni Nico? Ilang araw pa bago maubos ang inhaler. Ilang gabi pa bago siya magising sa tunog ng hingal. Tanghali, dumating si Jessa Tolentino, isang babae na may makapal na eyeliner at mabilis maglakad.
Bitbitang phone na parang extension ng kamay. Vlogger siya sa lugar, kilala sa day in the life videos. "Lira, good morning!" "Ay, hapon na pala," sabi ni Jessa, nakangiti. "May kutsinta ka pa?" "Meron pa, Jessa," sagot ni Lira. "Ilan?" "2. Saka, uy, kumusta si Nico?" Biglang lumambot ang boses ni Jessa. "May asthma episode kanina pero okay na." Pilit na casual ang tono ni Lira, pero lumalabas pa rin ang pag-aalala. "Ay, alam mo, pinsan ko may ganyan. Mahirap yan," sabi ni Jessa habang nagbabayad. "Lira, kung kailangan mo ng tulong sa gamot, sabihin mo lang ha." "Salamat," sagot ni Lira, pero agad siyang umiwas ng tingin. Hindi siya sanay tumanggap ng alok. Mas sanay siya sa pagtitipid, sa pag-urong, sa pagngiti kahit gusto nang umiyak. Bandang hapon, habang nagbibilang siya ng kita, may tumawag sa kanya. Ang kapatid niyang si Dino Prats. Nakasave ang pangalan sa phone, pero matagal na niyang gustong burahin. Hindi niya lang magawa kasi minsan kailangan pa rin niya ng taong kadugo, kahit masakit. "Lira," boses ni Dino, magaspang, parang laging puyat. "May pera ka ba dyan? Kahit 2,000 lang, babayaran ko rin." Nanigas ang kamay ni Lira sa hawak na barya. "Dino, wala akong extra. May gamot si Nico." "Lira naman, 1 beses lang. May inaayos lang ako," sabi ni Dino, halatang nagsisinungaling. "Anong inaayos? Sugal na naman?" Kumunot ang noo ni Lira. "Dino, tumigil ka na. Ilang beses na kitang tinulungan. Tapos iiwan mo lang ulit kami sa problema." "Grabe ka," biglang uminit ang boses ni Dino. "Kapatid mo ako." "Kapatid kita," sagot ni Lira, nanginginig sa galit at sakit. "Kaya nga mas masakit. Alam mo bang dalig sa mga iniwan mong utang, ako ang napapahiya. Ako ang nagbabayad." Tahimik sa kabilang linya. Tapos tumawa si Dino, maikli at mapait. "Anong pinagsasabi mo?" "Sa butika, mariining sabi ni Lira. May record sa apelyido natin, Monteverde. Ikaw ang may utang noon. Ako ang naiipit." "Hindi ko na problema yan, Lira," sagot ni Dino, biglang malamig. "Kung gusto mo, palitan mo apelyido mo." Parang sinampal ng hangin si Lira. "Dino, anak ko to. Pamangkin mo. Kung may konting hiya ka." "Wala akong oras," putol ni Dino. "Bahala ka. Kung wala kang pera, okay. Pero wag mo kong sermonan." Pagkababa niya, nanginginig ang kamay niya. Pinilit niyang huminga. Hindi siya pwedeng umiyak sa gitna ng terminal. Hindi siya pwedeng bumigay habang may mga taong nakatingin. Umuwi siya bago magdilim. Dala ang lugaw na ipinangako. Pagpasok pa lang sa bahay, sinalubong siya ni Nico na nakaupo sa mesa, may coloring book, habang si Aling Cora ay nakapamaywang. "Oh, ayan na ang inang ng taon," biro ni Aling Cora, pero may halong pag-aalala ang mata. "Kumusta benta?" "Sakto lang po," sagot ni Lira. "Kumusta si Nico?" "Okay naman, pero nag-ubo ng konti kanina. Pinainom ko ng maligamgam na tubig." Lumapit si Aling Cora at hinaan ng boses. "Lira, magpa-check up ka na ulit. Huwag mong hintayin na lumala." Tumanggo si Lira, pero sa loob niya, may isang tanong na paulit-ulit. Paano? Paano kung kulang ang pera? Paano kung hindi umabot? Kinagabihan, habang tulog na si Nico, inilabas ni Lira ang maliit na supot ng barya at papel na pera. Binilang niya isa-isa, dahan-dahan, parang bawat piso ay may bigat na kasamang takot. Hindi pa sapat para sa isang buwang gamot. Hindi pa sapat para sa bagong nebulizer solution. At higit sa lahat, hindi sapat para sa kapayapaan ng loob. Sa katahimikan, may narinig siyang radyo mula sa kapitbahay. Balita tungkol sa isang malalaking kumpanya ng butika at health services. May CEO raw na bihirang magpakita, pero babalik sa lungsod para sa surprise audit. Nabanggit ang pangalang Adrian S. Velasco. Napahawak si Lira sa gilid ng mesa. Hindi niya kilala ang CEO. Hindi niya alam ang itsura. Para sa kanya, pangalan lang iyon sa balita. Pangalan ng taong nasa tuktok, malayo sa mundo ng mga barya at reseta. Pero habang nakatingin siya sa supot ng perang hindi sapat, may malamig na pakiramdam na gumapang sa kanya.
parang may paparating na pagbabago. Hindi niya lang alam kung ito ba'y mas lalong sakit o pagkakataong makakahinga rin sila. Sa kabilang kwarto, umubo si Nico sa tulog. Bahagya lang, pero sapat para mapatayo si Lyra agad. Lumapit siya, hinaplos ang dibdib ng anak at pabulong na sinabi, "Kapit lang anak, kapit lang." At sa gabing iyon, habang ang lungsod ay patuloy na umiikot, mga ilaw ng sasakyan, huni ng mga aso, bulong ng mga problemang hindi natatapos, natulog si Lyra na may halong pagod at takot. Hindi alam na ang mga susunod na araw ay magdadala ng sigaw, hiya at isang pangalang maririnig niya hindi na lang sa radyo, kundi sa mismong pintuan ng butikang magiging sentro ng buhay nila. Hindi pa sumasapit ang tanghali kinabukasan, ramdam na ni Lyra ang bigat sa hangin. Hindi dahil sa init, kundi dahil sa kaba na parang nakasabit sa bawat hinga ni Nico. Pagmulat mo ng umaga, may bahagyang sipol na naman sa paghinga ng anak. At kahit pilit niyang pinaniniwala ang sarili na kaya pa to, alam niyang manipis na ang pagitan ng isang simpleng ubo at isang malalang atake. "Ma, okay lang ako," sabi ni Nico habang naglalagay ng tsinelas, halatang pinipilit ng magmukhang matapang. Umupo si Lyra sa harap niya at inayos ang kwelyo ng lumang t-shirt ng bata. "Huwag kang magpanggap sa akin, anak. Kapag masikip dibdib mo, sasabihin mo agad." Tumanggo si Nico. "Hindi ako iiyak." "Hindi kailangang pigilan ng iyak," mahinang sagot ni Lyra. Saka siyang umiti kahit napapagod na ang mga mata. "Ang kailangan lang, huminga tayo, isa-isa." Sa kusina, si Aling Cora ay nagtitimpla ng kape. Nakataas ang kilay habang pinapanood si Lyra mag-impake ng kaunting gamit, reseta, lumang booklet ng health center at isang supot ng barya na halos sumasabog sa dami ng tigpipiso. "Lyra," tawag ni Aling Cora, seryoso na naman ang tono. "Magkano na lang inhaler ni Nico?" "Konti na lang po," sagot ni Lyra, pinipis silang supot. "Kaya kailangan ko talaga bumili ngayong araw." "May naipon ka ba?" "Meron, pero kulang pa rin. Pero baka sa butika payagan akong kahit half muna." Napabuntong hininga si Aling Cora, umiling. Kung sa Velasco Care Pharmacy ka pupunta, sinabi niya ang pangalan ng butika na pinakamalapit sa kanila. Isang branch na kilala sa pagiging maayos, pero kilala rin sa pagiging istrikto. "Naku, minsan ang policy nila parang bato." "Kailangan ko po subukan," sabi ni Lyra at tumayo. "Wala na akong ibang mapupuntahan na malapit." "Kung lalala si Nico, tawagin mo si Mang Benji. Huwag kang mahiyang magpatulong." Hindi na sumagot si Lyra. Sanay na siyang magpasalamat sa tulong, pero masanay siya sa pakiramdam na tila utang ang bawat kabutihan na ibinibigay sa kanya. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Lyra sa terminal para magtinda. Kailangan niyang dagdagan kahit papaano ang pera sa gamot. Ngunit sa bandang hapon, habang nag-aayos siya ng natitirang kutsinta, may biglang pagtakbo ng bata sa tabi niya. Hahabol sa hininga. "Ate Lyra!" sigaw ng batang si Domi Dizon, anak ng katabing vendor. "Si Nico po! Si Nico!" Nanambot ang tuhod ni Lyra. "Anong nangyari kay Nico?" "Umiiyak si Lola Cora. Ang bilis ng hininga ni Nico. Sabi niya wala na po halis yung inhaler." Hindi na nag-isip si Lyra. Iniwan niya ang mesa, halos hindi na naayos ang paninda. Sa daan, tumakba siya parang bawat hakbang ay laban sa oras. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ni Aling Cora, pawis at halatang nagpipigil ng takot. "Lyra, inatake siya," sabi ni Aling Cora. "Pinag-inhaler ko pero parang hindi sapat. Kailangan natin ng nebulizer solution. Kailangan natin ng bago." Sa loob, si Nico ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding, nanginginig ang balikat. Namumula ang mata, hindi dahil lang sa iyak, kundi dahil sa hirap huminga. Sa bawat singhot, may tunog na parang linulunod ang hangin. "Ma," pabulong niyang sabi, parang nahihiya pa. "Ako to anak," sabi ni Lyra. Lumuhod agad at hinawakan ang pisngi niya. "Dito ako, hinga ka, tingnan mo ako." Naglabas si Lyra ng huling puff sa inhaler. 1, 2, 3. Pero matapos ang ilang minuto,
hindi pa rin maayos ang paghinga ni Nico. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Aling Cora. Tawagin mo si Mang Benji! Tinawagan ni Lira si Mang Benji, nanginginig ang daliri sa keypad. Sa unang ring pa lang, sumagot na ang tricycle driver. Lira? Kuya Benji, si Nico, inaatake! Kailangan ko ng gamot, dadalhin ko siya kung kinakailangan. Nasaan kayo? Papunta na ako. Walang tanong, walang sermon. Hawakan mo lang siya, dahan-dahan ha. Sa loob ng 10 minuto, dumating si Mang Benji. Halos lumilipad ang tricycle niya. Tumalon siya pababa at agad tinulungan si Lira. Sa butika muna, sabi ni Lira, hawak ang reseta. Kailangan ko ng nebulizer solution at inhaler. Okay, sabihin mo kung saan, sagot ni Mang Benji, pero nakakunot ang noo. Lira, kung kailangan natin sa klinik, diretsuhin natin. Kung wala akong gamot, mas lalala sa daan, sagot ni Lira. Kahit ngayon lang, bumili muna tayo. Sumakay sila. Si Nico ay nakayakap kay Lira. Ulo niya nakasubsob sa balikat ng ina. Si Aling Cora ay naiwan sa bahay. Pero sumunod din siya sa pamamagitan ng pag-text kay Jessa Tolentino para humingi ng konting tulong kung sakali. Pagdating nila sa Velasco Care Pharmacy, kumikislap ang LED sign sa labas. May ilang tao sa loob. Karamihan ay bibili ng maintenance meds. Sa isang sulok, may bench na metal. Malamig, parang panghihintay sa ospital. Ngunit ang lamig na iyon ay wala sa kalingkingan ng lamig na nararamdaman ni Lira sa sikmura. Pinasok nila ang butika. Si Mang Benji ay agad tumabi kay Lira, handang buhatin kung sakaling matumba. Sa counter, naroon si Rowena de la Peña, head cashier, maayos ang buhok, pulang lipstick at mata na parang laging may hinahanap na mali. Sa likod niya, abala ang intern pharmacist na si Mika Sison, nagsusulat sa logbook. Sa may pinto, nakatayo ang guard na si Rodel Iniguez, seryoso ang muka. Lumapit si Lira, inilapag ang reseta at inilabas ang supot ng barya at maliit na papel na pera. Ate, pabili po ng nebulizer solution sa ka-intender. Emergency po. Anak ko po. Hindi pa siya tapos magsalita. Kinuha na ni Rowena ang reseta at sinipat si Lira mula ulo hanggang paa. Napasulyap siya sa supot ng barya. Parang may nakita siyang nakakainsulto. Monteverde, basa ni Rowena, sa kanya itinayad sa computer. Biglang nagbago ang mukha niya. Tumigas ang panga. Ano po? Tanong ni Lira, may kaba. Napangisi si Rowena, pero hindi masaya. May record ka dito. Record? Hindi po ako... May utang, diretsong sabi ni Rowena. Malakas ang boses, sapat para marinig ng mga nasa pila. Parang may pumutok sa loob ni Lira. Ate, hindi po ako yun. Kapatid ko po yun dati, Dino Prats. Basta Monteverde, putol ni Rowena, saka niya itinulak pabalik ang reseta. Hindi kami nagdi-dispense kung may upstanding record. Himigpit ang hawak ni Lira sa counter. Ate, pakiusap. Anak ko po to. Hirap na siyang huminga. Kahit half muna ng gamot, pabayaran ko po ngayon. Sa gilid, nakatingin ang ibang customer. Si Pastor Joel Maranan, lalaking may dalang listahan ng gamot, napabuntong hininga. Si Kathy Rios, buntis na may hawak na vitamins, napakagatlabi. Pero walang umaawat. Takot ang karamihan sa gulo. Takot sa pagiging susunod na mapapahiya. Si Mang Benji ay lumapit, bigilang inis. Miss, emergency to. Tingnan mo naman ang bata. Sir, sinhal ni Rowena, hindi ikaw ang kausap ko. Nakita ni Mika Sison sa balikat ang nangyayari. Lumapit siya ng bahagya, maingat ang boses. Ma'am Rowena, baka pwedeng i-check natin yung emergency. Hindi mo trabaho yan, Mika. Mabilis na putol ni Rowena. Intern ka lang. Nanlaki ang mata ni Mika, napaurong. Si Lira ay napasinghot, pilit pinipigilan ng luha. Ate, may pera po ako. Hindi po ako nanghihingi ng libre. Pakiusap, tingnan niyo po, hirap na hirap siya. Bago pa makasagot si Rowena, may bumukas na pinto sa gilid. Lumabas si Manager Jerry Ladoo, may suot na polo na may logo ng butika at may mukha na parang sawa sa buong mundo.
Ano to? Tanong niya, tinatapik ang counter. Bakit ang haba ng usapan? Sir, sabi ni Rowena, halos may tuwa sa pag-report. Si Monteverde, may utang record, nagpupumilit. Monteverde. Kumunot ang noo ni Jerry. Sumilip siya sa supot ng barya, saka sa reseta, saka sa bata. Pero ang tingin niya, hindi sa bata tumigil, sa mukha ni Lira. Parang sinusukat kung may halaga ba mang to. Sir, pakiusap, simula ni Lira. Wala kaming charity dito, putol ni Jerry, at biglang lumakas ang boses niya na parang sinadya para marinig ng lahat. Hindi kami pwedeng magbigay kung wala kang pambayad at kung may record ka. May pambayad po ako. Halos mapasigaw si Lira, nanginginig na. Ito po, kulang man pero may pera po ako. Yung record, hindi akin yon. Sumingit si Jerry, tumindig ang dibdib, lumapit ng bahagya sa counter at itinuro ang pintuan. At sa isang iglap, bumulusok ang sigaw niya na parang latigo sa buong butika. Lumayas ka dito kung wala kang pambayad. Napahinto ang mundo ni Lira. Parang biglong nawala ang tunog sa paligid. Maliban sa hingal ni Nico na mas lalong lumala sa takot. Si Nico ay napaiyak. Hindi na niya napigilan. Ma! Iyak ng bata. Hindi ko! Anak, tingnan mo ko! Desperadong sabi ni Lira. Pero umiikot na ang paningin niya. Ang mga tao sa pila ay nakatutok sa kanya. May awa, may panghuhusga, may takot na mapahamak sa gulo. Umandar si Guard Rodel. Lumapit. Handang hawakan si Lira para palabasin. Ma'am, lumabas na lang po tayo. Utos po ni manager. Sir, please! Pakiusap ni Lira kay Jerry. Halos lumuhod ang boses niya. Anak ko po to. Hindi ko po kayang... Labas! Malamig na sabi ni Jerry. Next! At doon, sa pinakadulo ng esenang iyon, habang umiiyak si Nico, habang nanginginig si Lira, habang pumipigil ng suntok si Mang Benji, may biglang pumasok na grupo sa pintuan. Isang lalaking matangkad. Simple lang ang suot. Dark jacket, maayos ang tindig. Kasunod ang isang babae na may tablet at ID lace, si Celine Uy. At dalawang security na halatang sanay magbantay. Huminto ang lalaki sa gitna, at ang mata niya ay dumiretso sa counter. Sa sigaw na narinig niya, sa batang hinihingal at sa inang halos gumuho sa hiya. Tahimik ang butika, parang may biglang nagpatay ng lahat ng tunog. Maliban sa hingal ni Nico na patuloy na sumisipol at sa impit na hikbi ni Lira na pilit nilulunok ang hiya. Nakatayo si Adrian S. Velasco sa gitna ng pinto. Hindi naman galit ang mukha niya, pero ang lamig ng tingin niya ay sapat para manginig ang tuhod ng kahit sinong sanay mambara. Sir, halos hindi makapaniwalang bulong ni Manager Jerry Ladok. Namumutla, pawis sa sentido kahit naka-aircon. Hindi sumagot agad si Adrian. Lumakad siya ng dahan-dahan papunta sa counter. Bawat hakbang ay parang may bigat na kasama. Sa gilid, tumabi si Celine Uy. Mabilis ang mata, agad nang tinignan ng paligid, ang pila, ang CCTV monitor sa sulok, ang reseta sa counter, ang supot ng barya sa kamay ni Lira. Nang nalapit si Adrian, hindi siya tumingin muna kay Jerry. Tumigil siya sa harap ni Lira at ni Nico. Bahagyang yumuko para mapantayan ang height ng bata. Ang boses niya, kalmado, pero may otoridad na hindi kailangang sumigaw. Anong pangalan mo, iha? Tanong niya kay Lira. Nasinghot si Lira, parang nalulunod sa sarili niyang kahihiyan. Lira Monteverde po. At sa pagbanggit ng apelyido, lalong namutla si Rowena de la Peña. Para siyang nakakita ng multo. Ngunit si Adrian ay hindi pa rin tumingin sa kanila. Parang mas mahalaga sa kanya ang bata. Anong pangalan mo, champ? Tanong niya kay Nico. Nico po. Sagot ng bata. Hirap magsalita dahil sa hinga. Agad na umangat ang kamay ni Adrian, hindi para hawakan, kundi para magpahiwatig ng utos. Salen, tawagan mo si Captain Nestor at pakiusap, pakikontak si Dr. Petra Lorente. Sabihin mong emergency. Opo, sir. Mabilis na sagot ni Selen, agad nagdial. Humakbang si Adrian palapit sa counter at tinignan ng reseta. Mika, tawag niya, at sa unang pagkakataon, nagsalubong ang mata nila ni Mika Season. Nanlaki ang mata ng intern. Halatang kilala niya ang CEO sa mga orientation, pero ngayon lang nakita ng personal.
Opo, sir. Nanginginig ang boses ni Mika. Basahin mo yung reseta. Ano yung kailangan? Tanong ni Adrian. Sir, nebulizer solution po at inhaler. Maintenance plus pang emergency. Pediatric dose. Sagot ni Mika. Mabis na nag-adjust ang isip sa trabaho kahit nanginginig pa. Okay, sabi ni Adrian. Saka siya tumingin kay Rowena at Jerry. Diretso, walang paligoy. Bakit hindi pa naibibigay? Sumingap si Rowena. Pinilit magmukhang profesional. Sir, may record po kasi siya. Outstanding record? Ulit ni Adrian. Kalmado pa rin ang boses pero mas tumalim. Anong record? Sumingit si Jerry. Halatang gusto pigilan ang sitwasyon bago tuluyang lumubog. Sir, policy po kasi namin. Hindi po pwedeng maglabas ng gamot kung may utang sa system. Baka po ma-audit. Na-audit na kayo. Putol ni Adrian. At sa simpleng pangungusap, parang may bumagsak na bakal sa dibdib ni Jerry. At ang na-audit ko ngayon, tao, hindi inventory. Lumunok si Jerry. Sir, nagkagulo lang po. Nagpupumilit po kasi siya. Pumipilit? Ulit ni Adrian, saka dahan-dahang tumingin kay Nico na nanginginig sa braso ni Lyra. Kung anak mo yan, Jerry, hindi ka ba pipilit? Napayoko si Jerry, hindi siya makasagot. Sa gilid, si Mang Benji ay napabuntong hininga na parang ngayon lang nakahinga. Ngunit hindi pa tapos ang bigat sa loob ni Lyra. Kahit naroon ang CEO, pakilamdam niya siya pa rin ang inaalipusta. Kahit pa nabaligtad na ang eksena. Ma'am Lyra, tawag ni Adrian. Mas malambot ang tono. May pera ka ba dito? Opo. Mabilis na sagot ni Lyra. Inilabas ang supot ng barya at papel. Ito lang po talaga. Hindi po ako humihingi ng libre. Kailangan ko lang po talaga. Tumango si Adrian. Sapat yan para magsimula. Saka siya tumingin kay Mika. Ihanda mo agad. Huwag mo nang ipadaan sa cashier. Ilabas mo mula sa emergency stock kung kinakailangan. Responsibilidad ko. Sir, napasingap si Rowena. Parang mababaliw. Hindi po pwede yun. Ngunit hindi na siya pinansin ni Adrian. Sa halip, tumingin siya kay Celine na katatapos lang tumawag. Salen, Sir, paparating na po si Captain Nestor. Si Dr. Petra nasa clinic partner daw po, pero on the way na rin, 15 minutes. Good, sagot ni Adrian. Saka siya tumingin kay Rodel na nakatayo pa rin sa tabi, parang hindi alam kung anong gagawin. Rodel, dalhin mo yung upyon dito. Ilagay mo sa corner. Pahingahin si Nico. Opo, sir. Mabilis na sagot ni Rodel. Halos maputol ang tuhod sa paggalang. Inilipat niya ang upuan. Maingat, parang biglang nagbago ang mundo. Umupo si Lyra, karga si Nico. Nanginginig pa rin siya pero may bahagyang init na gumapang. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa unang pagkakataon, may taong may kapangyarihan na piniling tumingin sa kanila bilang tao. Habang naghahanda si Mika ng gamot sa likod, lumapit si Adrian sa counter at pinatapat ang sarili kay Rowena. Ipakita mo sa akin yung record. Sir, ipakita mo. Ulit ni Adrian, mas mabigat. Sa nanginginig na kamay, binuksan ni Rowena ang account sa system. Lumabas ang pangalan, Monteverde, may utang, may petsa, may lumang transaction. Hindi ako magaling sa inventory, Rowena, pero magaling ako sa tao. Tingnan mo tong ID number. Tumutugma ba sa ID ni Ma'am Lyra? Natigilan si Rowena. Sir, wala pong ID ni Ma'am Lyra dito. Exactly. So bakit mo siya tinuring na parehong tao? Sumingit si Jerry, desperado. Sir, apelido po kasi at pareho ng address dati. Address? Singit si Celine, biglang nagsalita, mabilis at klaro. Sir, base sa system, yung dating address ay ibang unit number at ibang contact. Ang pirma sa lumang record, hindi tugma sa pirma sa bagong reseta form. Napasinghap ang mga nasa pila. Si Pastor Joel ay napailing. Parang may biglang nabasag sa paniniwala niya sa policy. Si Cathy Rios ay napahawak sa tiyan niya. Parang nainis at naawa sabay. Anong pangalan ng taong may utang? Tanong ni Adrian. Binasa ni Celine ang detalye. Sir, under ng Dino Prats po yung emergency purchase naon, pero nakatag sa Monteverde family name for follow-up. Parang may apoy na umakyat sa lalamunan ni Lyra. Kapatid ko po yun. Napabulong niya, nanginginig sa hiya. Sinabi ko po kanina. Tumanggo si Adrian, parang iniipon ang kontrol. So, sinabi na pala, pero pinili ninyong hindi pakinggan. Walang makasagot.
lalo na si Rowena na biglang parang nawalan ng hangin. Sa sandaling iyon, dumating si Captain Nestor Bragado. Malapad ang balikat, maayos ang barong jacket, may aura ng taong sanay mag-ayos ng gulo ng tahimik. Lumapit siya kay Adrian at bahagyang yumuko. "Sir, reported po. Anong instruction?" "CCTV," sagot ni Adrian. "I-secure mo yung footage mula sa oras na pumasok sila hanggang sa pagdating ko. At kunin mo ang incident report ng branch na to." "Opo, sir." Pagkatapos, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Petra Lorente. Naka-scrubs, may bag na medical, mabilis ang kilos. Lumapit siya sa Naiko at agad nag-assess. "Hi Naiko," sabi niya, malambot pero direkta. "Hinga ka ha, titignan ko lang." Tinignan niya ang paghinga, pinakinggan ng dibdib gamit ang stethoscope na parang magic sa mata ni Naiko. "Okay, we need nebulization now. Mika, nasa ng solution?" "Nasa mixing station na po, Doc," sagot ni Mika. Halos tumatakbo palabas, dala ang maliit na box. Habang ginagawa ang nebulization sa sulok, nakayuko si Lyra. Luha ng luha pero tahimik. Parang ngayon lang lumabas ang lahat ng pinigil niyang takot. Ang takot na mawalan ng anak dahil lang sa pera, dahil lang sa maling record, dahil lang sa sigaw ng mga taong akala nila wala siyang karapatan. Lumapit si Adrian sa kanya. Hindi sobrang lapit pero sapat para marinig ang boses niya. "Ma'am Lyra," sabi niya, mabigat ang tono. "Hinihingi ako ng paumanhin sa nangyari. Hindi mo ito dapat naranasan." Gusto ni Lyra magsalita pero hindi niya alam kung paano. Ang lumabas lang ay isang mahina, basag na tanong. "Sir, bakit po? Bakit ngayon lang?" Napahinto si Adrian. Saglit siyang tumingin sa paligid. Sa mga nakapila, sa mga empleyado, sa pader na may poster ng customer care. Kasi minsan, akala ng nasa taas gumagana ang sistema. Pero ang totoo, may mga taong ginagawang sandata ang policy. Tumayo siya at humarap kay Jerry at Rowena. "Jerry Ladok." "Rowena de la Peña." "Opo, sir." Sabay nilang sagot, halos hindi makatingin. "Effective immediately," sabi ni Adrian, malinaw at walang emosyon. "Suspended kayo pending termination hearing. Celine, schedule with HR. Captain Nestor, isama mo sa report." Parang bumagsak si Jerry sa loob. "Sir, please." "Wala akong pakialam sa please," putol ni Adrian, pero hindi siya sumigaw. "May batang halos mawalan ng hangin dito, at ikaw, sumigaw ka ng lumayas." Tinignan niya si Rowena. "At ikaw, pinaiya mo ang isang ina dahil sa apelyido." Si Rowena ay napaiyak, pero hindi na iyon awa sa kanya ng mata ng mga tao. Parang napagtanto ng lahat na ang luha ay hindi pambura ng ginawa. Lumapit si Adrian kay Mika. "Mika Season, tama?" "Opo." "Gusto ko ikaw ang mag-lead ng retraining dito, kasama ang branch pharmacist. At ipapaalala mo sa lahat, may emergency provision. Walang batang dapat pauwiin na hinihingal." "Opo, sir," sagot ni Mika, nanginginig pero may liwanag ang mata. Parang sa unang pagkakataon may saysay ang pagiging intern niya. Pagkatapos, lumingon si Adrian sa mga customer. "Pasensya na sa abala. Kung may emergency kayong nakita o naranasan sa branch na ito dati, i-report nyo sa hotline. Hindi ko kayang ayusin ang hindi ko alam." Si Pastor Joel ay tumanggo, saka lumapit kay Lyra habang tuloy ang nebulization kay Naiko. "Iha," mahina niyang sabi, "kung kailangan mo ng tulong, may mga taong handang tumulong. Huwag kang mahihiya." Si Kathy Rios naman ay lumapit din, inabot ang maliit na tubig kay Lyra. "Ate, uminom ka. Hindi ka nag-iisa." Sa sulok, unti-unting bumabagal ang paghinga ni Nico. Lumalakas ang kulay ng pinsi niya. Tumingin siya kay Lyra at ngumiti ng bahagya. Pagod pero buhay. "Ma, okay na," pabulong niya. Niyakap siya ni Lyra ng mahigpit. Parang ayaw na siyang bitawan kahit kailan. Sa likod ng yakap, naraon pa rin ang hiya at sakit. Pero may bago na ring naraon. Isang maliit na simula ng pag-asa. At habang nakatayo si Adrian sa bitna ng butika, tahimik, nakatingin sa nangyari, alam niyang hindi na ito basta incident report.
Ito ay isang sugat sa sistemang pangalan niya ang nakapaskil sa pinto. At sa araw na iyon, hindi niya hinayaang matapos ang sugat na iyon sa isang simpleng sorry. Sinimulan niyang baliktarin ng mundong bumaliktad sa isang ina at sa batang naghahabol ng hininga. Paglabas nila sa butika, parang ibang klase na ang hangin. Mas malamig, mas malinaw, pero hindi ibig sabihin ay magaan. Sa braso ni Lyra, nakasandal si Nico, pagod na pagod matapos ang nebulization, ngunit mas steady na ang paghinga. Sa tabi, si Mang Benji ay nakahawak sa pinto ng tricycle, handang ihatid sila kahit saan habang si Dr. Petra ay naglalakad kasabay nila, mabilis magbilin na parang doktor na sanay sa mga inang nanginginig sa takot. Lyra, sabi ni Dr. Petra, may papel na iniabot, isang referral at schedule. Hindi sapat na okay na siya ngayon. Kailangan natin ng long-term plan. Follow-up check-up sa clinic partner namin. Libre yan, sagot ng foundation. Napasinghot si Lyra. Doc, hindi ko po alam kung paano ako magpapasalamat. Magpasalamat ka sa sarili mo, sagot ni Dr. Petra. Diretso pero malambot. Kasi hindi ka sumuko. Maraming ina ang natatakot na mapahiya. Ikaw pinilit mo pa rin. Nakangiti si Nico ng mahina. Doc, pwede na po ba akong maglaro ulit? Napatawa si Dr. Petra. Oo, pero dahan-dahan. At huwag mong kakalimutan ng inhaler ha. Ikaw ang bus ng hininga mo. Sumakay sila ni Mang Benji sa tricycle. Habang umaandar, napatingin si Lyra sa supot ng gamot na hawak niya. Parang simpleng plastic bag lang. Pero sa kanya, ito ang kasiguraduhan na bukas may chance ulit huminga ang anak niya. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Aling Cora. Pawis pa rin, halatang nagdasal ng todo habang wala sila. Oh Diyos ko! Sigaw ni Aling Cora nang makita si Nico na mas okay na. Ay, salamat naman. Anak, humihinga ka na ng maayos? Opo Lola, at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, nagbiro pa si Nico. Hindi na ako parang tren. Napahawakan si Aling Cora sa dibdib niya. Loko ka. Tapos biglang yumuko kay Lyra at hinawakan ng balikat nito. Lyra, anong nangyari? Bakit parang nanginginig ka pa rin? Hindi agad nakasagot si Lyra. Naupo siya sa upuan, inilapag ang gamot sa mesa at saka biglang bumuhos ang luha. Hindi iyak na malakas kundi luha na parang matagal nang naiipon sa ilalim ng balat. Sinigawan po ako. Pabulong niya, parang nahihiya pa rin kahit sa loob ng bahay. Pinahiya, sa butika, pero dumating yung CEO. Nanlaki ang mata ni Aling Cora. CEO, yung Velasco? Tumanggo si Lyra. Narinig niya lahat. Pinatigil niya sila. Sinaspend sila. Napamura si Aling Cora sa gulat tapos nag-sign of the cross. Diyos ko, buti na lang talaga. Pero ang buti na lang ay hindi sapat para burahin ang nangyari. Kinabukasan habang tulog na si Nico, nakaupo si Lyra sa tabi ng bintana. Rinig niya ang mga kapitbahay na nagkwekwentuhan, rinig niya ang mga tricycle na dumadaan, ngunit ang naririnig niya sa utak ay iisa. Lumayas ka dito. Parang kumapit sa laman ng sigaw. Kinabukasan, hindi pa man siya nakakapagbenta sa terminal, may pumasok ng mensahe sa phone niya, galing kay Jessa Tolentino. Lyra, may video na kumakalat. Nanlamig ang hal ni Lyra. Anong video? Yung sa butika, yung sigawan, may nag-record, nasa FB na. Parang bumukas ang lupa. Tumayo siya, nanginginig at agad binuksan ang link na ipinadala ni Jessa. Sa screen, nakita niya ang sarili niyang nakatayo sa counter, hawak ang reseta at supot ng barya. Narinig niya ang sarili niyang pakiusap. Narinig niya ang sigaw ni Jerry. Narinig niya ang iyak ni Nico. At sa comments, mga taong hindi niya kilala. May awa, oo, pero may pangungutya rin. Pa-victim. Bakit hindi nagtatrabaho ng maayos? Dapat sa public hospital. Pustahan, scam yan. Gusto niyang itapon ang phone. Gusto niyang magtago sa ilalim ng kama. Pero hindi siya pwedeng magtago dahil bukod sa hiya, may anak siyang kailangang pakainin. Paglabas niya ng bahay para magtinda, napansin niyang may ilang kapitbahay na tumitingin. May iba nagbubulong. Hindi niya alam kung awa o chismis ang laman ng bibig nila. Sa terminal, naroon si Mang Benji at sinalubong siya.
kunot noo. Lira, nakita ko yung video, sabi ni Mang Benji. Hayop yung manager na yan, pero wag mong pansinin yung mga comment. Hindi nila alam. Alam ko, kuya, pero ang hirap, parang kahit tama ka, ikaw pa rin ang pinag-uusapan. Lumapit si Pastor Joel Maranan, may dala ring reseta. Yeah, sabi niya. Hindi mo kontrolado ang dila ng tao, pero kontrolado mo ang puso mo. Kung gusto mo, magdarasal tayo mamaya sa bahay nyo. At may mga tao akong kilala na pwedeng tumulong sa pagpapaliwanag ng nangyari. Habang kausap niya sila, dumating si Kathy Rios, may hawak na payong kahit maaraw. Ate Lira, huwag kang magpakain sa hiya. Kung gusto mo magko-comment ako sa video, sasabihin ko nakita ko mismo. Totoo lahat. Hindi alam ni Lira kung iiyak siya o tatawa. Napangiti na lang siya ng bahagya. Salamat Kathy. Ngunit bago pa siya makakuha ng lakas ng loob, may mas mabigat na dumating sa buhay niya. Ang taong ugat ng record na naging dahilan ng kahiyan. Si Dino Prats. Hapon, pauwi na si Lira. Bit-bit ang kuunting benta at gulay para sa hapunan nang may humarang sa kanya sa eskinita. Si Dino, medyo payat, may amoy alak kahit hindi pa gabi, at may mata na parang laging may hinahanap na madaling paraan. Oy, sabi ni Dino, nakangisi. Sikat ka na pala, Lira. Anong ginagawa mo dito? Relax, sagot ni Dino. Nakita ko lang yung video. Grabe, CEO pa mismo ah. Astig. So, magkano nakuha mo? Parang tinamaan si Lira ng kutsilyo sa sikmura. Wala akong nakuha. Hindi ako humingi ng pera. Eh di lalong maganda. Kasi ngayon, may koneksyon ka na. Pwede mo akong tulungan. Dino, umalis ka. Mariing sabi ni Lira, nanginginig sa galit. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya dahil sa utang mo. Umirap si Dino. So, utang na naman. Lira, hindi mo ba gets? Opportunity to. Pwede kang humingi ng cash. Sabihin mo nagka-trauma kayo. Baka bigyan ka ni CEO. Tapos, hati tayo. Wala kang hiya. Halos pabulong na sigaw ni Lira. Anak ko yun, hindi negosyo. Biglang nagbago ang mukha ni Dino. Nawala ang ngisi, napalitan ng inis. Huwag kang pabanal. Kapatid ko ako. Kung hindi mo ako bibigyan, ako ang magsasalita. Anong ibig mong sabihin? Nanigas si Lira. Alam kong hindi sa'yo yung utang, pero pwede kong sabihin online na ikaw mismo ang umutang. O kaya sabihin ko, sinadya mo yung eksena para sumikat. Maraming maniniwala, Lira. Tignan mo nga yung comments. Nanlamig ang buong katawan ni Lira. Dino, please. Ngumiti si Dino, mas masama. O di ba? So, magbigay ka. Kahit 5,000 para tumahimik ako. Hindi na nakapagsalita si Lira. Naninginig ang kamay niya sa hawak na supot ng gulay. Sa isang iglap, naalala niya ang boses ni Adrian. Hindi mo dapat naranasan ito. Pero heto na naman siya, nasa parehong pakiramdam. May humihila sa kanyang pababa. Wala akong bibigay. Sa wakas, matigas na sabi ni Lira. At kung magsasalita ka, sasagutin kita. Hindi na ako natatakot. Tumawa si Dino, pero may halong pananakot. Tignan natin. Pag-uwi ni Lira, bumuhos ang luha niya sa harap ni Aling Cora. Bumalik si Dino, sabi niya, halos hindi makadinga. Nabablackmail niya ako. Ay, anak ng tokwa yan. Akala niya laro to? Kinabukasan, tumawag si Jesse Tolentino at nag-offer tumulong. Lira, kung gusto mo magpo-post tayo ng maayos, hindi para magdrama, para lang malinaw yung totoo. Kasabay nito, may dumating na email at tawag mula sa foundation office ni Adrian. Si Celine Uy mismo ang nagbigay ng detalye. May long-term pediatric care program si Nico at may training slot si Lira kung gusto niyang mag-aral bilang pharmacy assistant. Hindi ito instant cash, trabaho, pag-angat. Ngunit bago pa tuluyang gumaan ang lahat, alam ni Lira na kailangan muna niyang harapin si Dino ng tama. Hindi sa sigawan, hindi sa awa, kundi sa legal at malinaw na paraan. At sa gabing iyon, habang pinapainom niya si Nico ng gamot, tinitigan niya ang anak niya at pabulong na nangako. Anak, hindi na kita hahayaang maging biktima ng kahihiyan ng ibang tao.
kahit sarili kong kapatid pa. Sa labas, tumahol ang aso. Sa loob, tahimik ang bahay. Pero sa dibdib ni Lyra, nagsisimula ng tumigas ang isang bagay na matagal niyang nawala. Tapang na hindi galing sa galit, kundi sa pagmamahal. Hindi nakatulog ng maayos si Lyra nung gabing iyon. Kahit mahimbing na ang hinga ni Nico, mas steady, mas kalmado, siya naman ang parang hinihingal sa loob. Sa bawat pagdampi ng katahimikan, sumisingit ang boses ni Dino. Kung hindi mo ako bibigyan, ako ang magsasalita. Kasunod noon, ang mga comments sa video, mga taong hindi niya kilala pero parang may karapatang husgahan ang buong buhay niya. Sa kusina, umupo si Aling Cora at inilapag ang baso ng tubig sa harap niya. "Lyra," sabi niya, mahinawan pero matatag. "Hindi natin pwedeng hayaang na umiikot ang buhay mo sa takot kay Dino. Kung kailangan, barangay. Kung kailangan, pulis. Hindi ka nag-iisa." Huminga ng malalim si Lyra, pinisil ang palad ng matanda. "Natakot po ako kanina, pero tama kayo. Hindi na pwedeng ganito. Anak ko ang apektado." Kinabukasan, bago pa man lumabas ang araw, nag-message si Jessa Tolentino. "Lyra, may plano ako. Hindi to pang sikat ha. Panglinaw lang. Magpo-post tayo ng statement. Tapos magko-comment si Kathy at si Pastor Joel para may witness. Gusto ko ring i-report yung blackmail kung mayroon." Nabasa ni Lyra ang mensahe at sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. "Sige," sagot niya. "Pero hindi tayo magsisinungaling. Totoo lang." Nagkita sila ni Jessa sa terminal, sa gilid ng pwesto ni Lyra. Nandun din si Mang Benji, nakapark ang tricycle, at si Kathy Rios na may dalang banana queue at isang payong na laging bitbit kahit maaraw. Dumating si Pastor Joel dala ang maliit na notebook na parang handang magtala ng pangyayari. "Lyra," sabi ni Jessa, nakatingin diretso sa kanya. "Kailangan malinaw, hindi ka nang hingi ng libre. Hindi mo ginustong mapahiya. Ang gusto mo, gamot." Tumanggo si Lyra. "Yun lang." "Okay," sabi ni Jessa. "Gagawin nating maikli. Ako si Lyra. Bumili ako ng gamot. May record na hindi akin. Nakiusap ako dahil emergency. Nagkataon, dumating ang CEO. Ngayon, focus ako sa pagpapagamot ng anak ko. Tapos end." "Sakto," sabi ni Pastor Joel. "Walang insulto, walang gulo. Katotohanan lang." Lumapit si Kathy at hinawakan ng kamay ni Lyra. "Ate, ako mismo sasabihin ko sa comment, nakita ko kayo. Wala kayong masamang ginawa." Si Mang Benji naman may bahid ng galit pa rin sa mata. "At kung may mag-comment ng masama, sasabihin ko rin, hindi kayo scam." Sa araw na yon, pakiramdam ni Lyra, hindi na siya nag-iisa sa harap ng mundo. Hindi man mawala ang panghuhusga, pero may mga taong handang tumayo sa tabi niya. Pagdating ng hapon, dumating ang tawag mula sa foundation office ng Velasco Group. Si Celine Uy ang tumawag ulit, maayos at diretsyo. "Ma'am Lyra," sabi ni Celine, "confirmed na ang schedule ni Nico sa clinic partner. May asthma management program, may discount cards at may monthly check-ups. Sagot ng foundation. At tungkol po sa training slot, available pa rin. Start po next month, half-day training, may allowance." Napaupo si Lyra sa gilid ng kama. "Allowance?" Halos hindi siya makapaniwala. "Opo," sabi ni Celine, "hindi po ito charity cash. Training support po, para makapag-focus kayo sa pag-aaral at hindi maputol ang kabuhayan." Nakita ni Lyra si Nico na nagdodrowi sa sahig, gumuguhit ng maliit na tricycle, may tao sa loob na parang si Mang Benji. Biglang may tumusok sa dibdib niya. Kung matututo siyang magtrabaho sa butika, mas magiging stable ang buhay nila. Hindi na sila laging hahabol sa emergency. "Tatanggapin ko po," sabi niya sa telepono, matatag. "Gagawin ko po." Nang ibaba niya ang tawag, dumating si Dino sa isip niya. Hindi siya pwedeng mag-umpisa ng bagong buhay habang may taong kayang hilahin siya pabalik sa putikan. Kaya sa sumunod na linggo, tinupad niya ang sinabi niya. Dinala niya ang usapin sa barangay. Kasama niya si Aling Cora, si Pastor Joel, at sa sorpresa ng lahat, si Mang Benji na nag-volunteer maging witness.
Dumalo rin si Jessa, dala ang screenshots ng message ni Dino kung saan halatang nanghihingi ito ng pera kapalit ng katahimikan. Sa barangay hall, nakaupo si Kapitana Maribel Dacanay, babaeng kilala sa pagiging prangka. Katapat ni Lira si Dino, nakasandal sa upuan, kunwari walang pakialam pero halatang kinakabahan sa dami ng taong kasama ni Lira. "Dino Prats," sabi ni Kapitana Maribel, "totoo bang hiningan mo ng pera ang kapatid mo kapalit ng hindi mo pag-iingay online?" "Kapitana, joke lang yun," palusot ni Dino, pilit ngiti. Sumingit si Jessa. "Kapitana, ito po screenshot, may exact amount pa." Napamura si Kapitana sa inis. "Joke? Ang blackmail joke?" Tumayo si Lira, nanginginig pero matapang. "Dino, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang ipagtanggol ka. Anak ko ang nasasaktan. Kung gusto mong bumawi, tumigil ka." Humigop ng hangin si Dino, parang gusto sumagot ng pabalang, pero nakita niya ang tingin ni Pastor Joel, hindi galit pero matalim. Nakita niya si Mang Benji, nakasalikop ang braso, parang haddang tumayo kung sakali. "Dino," dagdag ni Aling Cora, "kung may konting hiya ka, tumigil ka na. Kahit minsan, maging tao ka." Sa huli, napilitan si Dino pumirma sa kasunduan. Itigil ang pananakot, huwag lalapit sa bahay nila kung lasing o naghahanap ng pera at magbayad paunti-unti sa lumang utang na naiwan. Kahit hindi man buo, simbolo ng pananagutan. Kapitana Maribel pa mismo ang nagsabi, "Kapag nilabag mo to, diretso na tayo sa kaso." Pag-uwi ni Lira, pakiramdam niya gumaan ang balikat niya. Hindi pa tapos ang problema pero may hangganan na. May papel, may saksi, hindi na puro takot. Lumipas ang mga buwan. Dumating ang training ni Lira sa Botica branch na mas maayos ang sistema. Sa unang araw, sinalubong siya ni Mika Sison na ngayon ay mas confident, mas matatag ang tindig. "Ma'am Lira," sabi ni Mika, nakangiti. "Hindi ko akalain na magkikita tayo ulit sa ganitong paraan. Ready ka na?" "Nervous," amin ni Lira. "Pero gusto kong matuto." "Normal yan," sabi ni Mika. "Ang importante, dito, walang hiya kapag nagtatanong, okay?" Sa training, natutunan ni Lira ang basic, inventory, labeling, tamang paghawak ng reseta, pag-intindi ng dosage. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang may lugar pala sa mundo kung saan hindi siya kailangang magmamakaawa para lang pakinggan. Samantala, si Nico ay unti-unting lumakas. Dahil sa regular check-up kay Dr. Petra at sa asthma management program, natutunan niyang huminga ng tama, umiwas sa triggers at maging responsable sa sarili. Sa isang check-up, narinig ni Lira ang anak niyang magsabi kay Dr. Petra, "Doc, paglaki ko, gusto ko ring maging doktor, yung tumutulong sa batang hirap huminga." Napapikit si Lira at parang may init na umakyat sa mata niya. Hindi luha ng takot, kundi luha ng pangarap. Lumipas ang 2 taon. Si Lira hindi na tindera sa terminal araw-araw. May regular na trabaho na siya sa Botica branch bilang pharmacy assistant trainee na naging employed. Hindi man malaki ang sweldo pero sapat para hindi sila laging nasa bingit. Si Aling Cora tuwang-tuwa, nagbiro pa isang gabi habang kumakain sila ng luga. "Oh, Lira, dati barya lang hawak mo, ngayon hawak man ng reseta at sweldo." Ngumiti si Lira. "Hindi pa rin naman kami mayaman, Aling Cora." "Pero may dignidad ka na," sagot ng matanda, "at hindi matutumbasan yan." Sa komunidad, nagbago rin ang ibang buhay. Si Mang Benji ay nakapasok sa e-Try Clone program na ipinakilala sa kanila sa isang community meeting. Si Pastor Joel at si Evelyn Maranan ay nagsimula ng maliit na asthma education session tuwing linggo pagkatapos ng serbisyo, kasama si Dr. Petra. Si Jessa Tolentino, imbes na gawing content lang ang nangyari, gumawa ng series tungkol sa dignity stories Ng mga ordinaryong tao at isinama niya si Lira. Pero may pahintulot at respeto. At sa Velasco Care Chain, kumalat ang pagbabago. Narinig ni Lira mula kay Mika na may bagong protokol. No shame, no denial. Kapag emergency, priority ang buhay, hindi record. May assistance desk, may hotline, may training. Isang araw, inanyayahan si Lira sa maliit na event sa bagong branch opening. Naandon si Adrian Velasco,
Simple pa rin ang suot. Nakatayo sa likod habang nagsasalita ang HR tungkol sa reforms. Pagkatapos ng program, lumapit siya kay Lyra ng tahimik. "Ma'am Lyra," sabi ni Adrian, "kumusta na si Nico?" "Mas okay na po," sagot ni Lyra. Kalmado na ngayon, hindi na nanginginig. "Salamat po sa program. Hindi po namin makakalimutan." Tumanggo si Adrian. "Hindi ko gusto na magpasalamat ka sa akin." Bahagya siyang ngumiti. "Gusto ko lang, alam mong karapatan mong humingi ng tulong nang hindi napapahiya." Napangiti si Lyra at sa unang pagkakataon, nakatingin siya sa CEO bilang tao, hindi bilang simbolo. "Natuto na po ako, sir. Hindi na ako babalik sa dati." Sa huli, dumating ang graduation ni Nico sa elementarya. Sa maliit na stage, nagmarcha ang bata na may medal sa leeg, hindi dahil sa pagiging top 1, kundi dahil sa Most Improved at Best in Science project. Project niya, paggawa ng poster tungkol sa how to help someone who can't breathe. Nasa audience si Lyra, si Aling Cora, si Mang Benji, si Pastor Joel at Evelyn, si Kathy Rios na ngayon ay may baby na, si Jessa at si Dr. Petra. Sa bandang likod, tahimik na nakaupo si Adrian. Hindi nagpapansin, parang ayaw agawin ang eksena. Pagkatapos ng program, tumakbo si Nico kay Lyra at yumakap. "Ma," sabi niya, mas malinaw na ang boses. "Hindi na ako natatakot huminga." Yumakap si Lyra ng mahigpit, pumikit, at sa loob ng yakap na iyon, parang natapos ang habang panahon ng paghahabol. Hindi man naging perpekto ang buhay nila, pero umusad. Uminog ang mundo palayo sa hiya at takot, papunta sa trabaho, pag-asa at dignidad. At sa wakas, sa isang umagang hindi na sila gigising para habulin ang hininga, kundi para simulan ng araw na may pagkakataong maging mas magaan.